Motorcycle taxi nga ba ang solusyon sa problema ng traffic sa Metro Manila? Pinag-uusapan yan sa Kongreso ngayon. Hindi yan pinapayagan sa ngayon kaya ang mga mambabatas hihikayatin daw ang DOTR sa pamamagitan ng isang resolusyon para payagan ang mga motorcycle taxi gaya ng mga habal-habal at angkas. We decided to file a resolution and by Congress, may panahon pa eh. Rather than wait for a law to be crafted, hindi na aabot yan eh. Urging the Department of Transportation to use its extraordinary powers, which they have. In times of crisis, like what we have now, we have a transportation crisis. Pero sabi ng DOTR, amyenda sa Land Transportation and Traffic Code ang tamang paraan para legal na payagan ng mga motor na magamit bilang public transport service. Wala namang duda na mas mabilis ka talagang makararating sa destinasyon kung nakamotor ka, lalo na sa makikipot na road networks natin sa bansa. Yung mga sasakyan na Grab na natatraffic pa sila sir kung minsan, yung angkas sa habal sir, nakakasingit sila kahit paano. Siyempre, ang dagdag kita rin sa mga rider. Marami nagmumotor na gusto kumita ng maayos eh, kumbaga sa tamang paraan. Luluwag rin daw ang EDSA kung mas marami ang motor kaysa kotse. Dahil sa obvious na dahilang mas maliit na espasyo ang kinukuha ng motor sa kalsada. Yung bilang po ng mga motorcycles in EDSA, hindi using dami ng mga private vehicles. Halos 700,000 na motorsiklo ang nakarehistro sa Metro Manila sa first semester ng 2018. Katumbas yan ang halos kalahati ng mga rehistradong sasakyan sa NCR base sa datos ng LTO. Sabi ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, hindi na raw makakahintay ng batas ang problema ng traffic sa Metro Manila. Kung hihintayin natin ang batas, kailan pa yan? Yung mga nauna, 2008, di pa pumapasa. Pero ang mahalagang tanong ng mga mambabatas, ligtas ba yan sa mga commuter? So, ang accident rate po ng angkas is 0.003%. The reason po na ganito po kataas ang safety record namin is because we focus on training. Pero sabi ng datos ng MMDA sa mga aksidenteng sangkot ang mga motor, hindi. Usapin ho ng mga fatal and non-fatal, yung fatal ho natin, mas marami ho dito sa mga motorsiklo. Base sa datos ng MMDA, 14% ng mga sasakyang nasangkot sa aksidente sa Metro Manila ay motorsiklo. Halos 17,000 na motorsiklo ang nasangkot sa aksidente sa NCR noong Enero hanggang Setyembre ng nakaraang taon. Kaya nga, kahit mismo ilang nagmomotor, takot magsakay ng ibang tao. Muna yung pagmamaneho na yun, parang gamay mo na. Paano yung pasahero mo? Pag nadisgrasya, malaking problema yun para sa pasahero. Delikado sa mga pasahero. Nasakalin na lang yun kung gusto nila magbiyahe. Sa akin, basta ako ayaw ko. Hindi rin pinakamurang alternatibo ang app-based motorcycle taxi ha. Nung sinilip namin ang rates ng rush hour mula Quezon City papuntang Pasay, mas mura ang angkas dahil higit 200 pesos lang ito kumpara sa higit 400 pesos sa Grab. Pero ang 200 sa angkas, malayong mas mahal pa rin kumpara sa 40 pesos na pamasahe sa bus. Pero yun nga, depende pa rin yan sa commuter kung ano mas mahalaga sa kanya, pera o oras. Mark Salazar, GMA News.